Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Tito Makoy, totoo ang sinasabing maraming umaali-aligid na tukso sa mga lalaki kung nasa abroad, kung hindi kasama ang kanilang pamilya. Kahit papilit kang umiwas, sadyang makakaladkad ka ng tukso. Nasasabi ko ito, Tito Makoy, dahil na rin sa personal kong karanasan. Ito ang nagdala sa akin sa kalagayan ko ngayon, tigib ng pagsisisi at pagdurusa. Masyadong mabigat ang aking kasalanan na magpahanggang ngayon, Tito Makoy, tahimik ko itong pinagdurusahan. Ako po si Anton, isa sa mga tagapakinig mo, dating OFW sa Saudi Arabia. Ngunit ngayon, nananatili na lang dito sa Pilipinas. Ganito nag-umpisa ang aking kwento. 4 ang anak namin ng asawa ko, bagamat pareho kami may trabaho, mas minabuti pa rin naming makipagsapalaran ako sa abroad. 4th year high school noon ang panganay naming anak na si Jonas. 2nd year, grade 6 at saka grade 4 naman ang 3 pang nakababatang anak namin. Tamang-tama ito, Tito Makoy, sa panahong ito, kinakailangang paghandaan na upang pagdating ng oras na nasa college na at high school ang mga anak namin, meron na kaming naipon na gagastusin para sa kanilang pag-aaral. At marahil sa panahon na iyan, meron na rin kaming naitatag na kabuhayan na magbibigay sa amin ng komportableng buhay. Isa akong mechanical engineer, Tito Makoy, nakapasok sa isang planta sa Riyadh. Maganda ang aking salary package. Alam niyo po, sa ilang buwan pa lang na pananatili ko sa Saudi Arabia, nabayaran namin halos lahat ng mga malalaking utang. Kahit papaano, Tito Makoy, gumaan talaga ang pamumuhay naming mag-anak. Ang ginagawa ko sa unang ilang buwan pagdating ko sa Riyadh, galing sa trabaho, uuwi sa villa. Tawag kagad sa pamilya ko. Magkikwentuhan kami. Alam mo, Tito Makoy, pansamantala kasi akong nanatili sa company villa. Kung araw ng Biyernes, nakabantay akong dumating ang 12:00 ng tanghali o kaya 1:00 ng hapon, oras sa Saudi Arabia. Sa oras kasing iyan, Tito Makoy, lahat na nasa bahay ang mga anak ko at ang asawa ko. Magvi-video call kami sa Skype. Skype pa ang sikat noon. Makalipas ang ilang buwan na pananatili ko sa Riyadh, nag-umpisa na rin akong lumabas-labas kasama ang mga kaibigan at kasamahan ko sa trabaho. Namamasyal kami sa city center tuwing weekend. Ang pagliliwaliw, Tito Makoy, ay paraan ito para maibsan ang kalungkutan at siyempre ang pangungulila sa pamilya. Hanggang isang araw, Tito Makoy, isinama ako ng aking kaibigan sa isang birthday party. Ang party ay ginawa sa isang mini resort na tinatawag sa Saudi na Istiraa. Dito ko, Tito Makoy, nakilala si Lisa. Nagtatrabaho siya sa isang ospital, isang independent na ospital sa Riyadh. Maganda siya, mabait, masayang kausap. Sa buong pananatili namin sa parting iyon, kaming dalawa ang magkakwentuhan. Umabot ang kwentuhang iyon sa palitan ng number ng cellphone. Ang palitan ng cellphone number, nauwi na sa text-text, kumustahan at tawagan sa cellphone. Noon, Tito Makoy, hindi pa smartphone ang mga gamit natin. Pagkatapos kong makausap ang pamilya ko sa Pilipinas, kami naman ni Lisa ang nag-uusap sa cellphone. Nagtuloy-tuloy na iyon, Tito Makoy. Kapwa nahulog ang loob namin sa isa't isa. Isang araw, nag-text sa akin si Lisa. Punta raw ako sa isang istiraa kasi naroon sila. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. May party. Ang istiraa, Tito Makoy, may mga private rooms din ito. Alam niyo po, pag inupahan niyo ang isang istiraa, sayo lahat ang buong compound na yan, may mga silid dyan, Tito Makoy. Sa mga ganitong pagtitipon, sa mga ganitong party, nagkikita kami ni Lisa. Hanggang sa, alam mo na po, malayo sa asawa at malayo sa pamilya, di sinasadyang nakagawa kami ng hindi dapat magawa naming dalawa. Iyon, Tito Makoy, noong minsan ang isa sa mga katrabaho ni Lisa nagdiwang na ang kaarawan. Umupa ng isang istiraa
kokonti ang taong inimbita nila. At dahil maraming silid ang pwedeng gamitin, dito kami nakagawa ng milagro. Si Lisa nga pala, Tito Makoy, 24 na taong gulang, may mga anak at hiwalay sa asawa sa Pilipinas. Ang paglalim ng aming ugnayan naging dahilan na ito para magpursige akong bumili ng sariling sasakyan. At nung magkaroon ako ng sasakyan, lalong naging madalas ang aming pagkikita. Naging dahilan din ito, Tito Makoy, para ang aking oras sa pamilya ay magbago. Madalas nang hindi ako nakakatawag sa tamang oras na itinakda namin para mag-usap kaming mag-anak. Malaki talaga, Tito Makoy, ang epekto hanggang sa naging ugat ito ng madalas na pagtatalo namin ng asawa ko. Ang asawa ko kasi, Tito Makoy, na si Jasmine, punong-puno ng pagdududa. Kasi nga maging ang padala kong pera, talagang aaminin kong nabawasan rin halatang halata ng asawa ko. Ganoon pa man, Tito Makoy, sa panig ko siyempre puro pagtatanggi ang aking ginagawa sa mga pagdududa ng asawa ko. Ang pagkakaroon ko ng ugnayan kay Lisa ay naging dahilan ng madalas nag-aaway na kami ng asawa ko sa video call. Puro galit, panunumbat at labis-labis na pagseselos ang gumagana kasi sa isip ng asawa ko. Alam mo, Tito Makoy, natuturiti ako sa kanyang pananalita. Sa bawat na lang pag-uusap namin, palagi kaming nagtatalo at nag-aaway. Kaya naman siguro, Tito Makoy, hindi mo ako masisisi kung mahulog man ang loob ko kay Lisa. Kasi si Lisa ang napaglalabasan ko ng sama ng loob. Sa kanya ako nakakahinga. Bagamat palagi kaming nag-aaway ng asawa ko, ngunit pinipilit ko pa rin tumawag sa kanya para kumustahin ang aking mag-iina, malaman kung ano ang kanilang kalagayan. At siyempre makausap ko rin ang mga anak ko. Ngunit, Tito Makoy, dumating ang pangyayaring alam ko naka-online si Jasmine. Tumatawag ako. Hindi niya ito sinasagot. Araw ng Biyernes iyon, Tito Makoy. Tumigil ako pansamantala, ngunit makalipas ang siguro 2 oras, muli akong tumatawag sa asawa ko. Hapon na iyon, Tito Makoy, sa Saudi at gabi dito sa Pilipinas. Hindi pa rin sinasagot ng asawa kong si Jasmine. Hindi kami nakapag-usap noong araw na iyon at noong sumunod na araw muli, tumawag ako sa kanya, ngunit ayaw pa rin sagutin ng asawa ko. Ang sitwasyon na iyon, Tito Makoy, ay umabot pa ng 1 linggo ang hindi niya pagsagot sa tawag ko. At ang 1 linggo ay umabot na ng buwan. Isang araw, Tito Makoy, bigla na lang akong nakatanggap ng MMS mula sa asawa ko. Ang MMS ay larawan namin ni Lisa, Tito Makoy. Meron palang nagsumbong sa asawa ko, nagpadala pa ng litrato. Kaya ito ang ipinadala sa akin ng asawa ko. Galit na galit, Tito Makoy, ang asawa ko. Ang kanyang galit, Tito Makoy, ay idinaan niya na lang sa text message. Ang kanyang sinasabi, baka iniisip mo na kung wala ka, hindi kami mabubuhay ng mga anak natin. Kaya ko silang igapang. Kaysa naman sa patuloy akong magwalang bahala sa pagtataksil mo. Sa'yo na lahat ang kinikita mo dyan. Sa inyo na ng kabit mong si Lisa na yan. Iyan, Tito Makoy, ang laman ng kanyang text message sa akin. Nagulat ako, Tito Makoy, kasi alam niya ang buong pangalan ni Lisa. Ganoon pa man, Tito Makoy, patuloy ako sa aking pagtanggi sa mga ibinabato sa akin ng asawa ko. Bagamat nariyan na ang buong katotohanan, patuloy pa rin ako, Tito Makoy, na nagsusumikap na makapag-usap kaming mag-asawa. Ngunit talagang hindi niya sinasagot ang mga tawag ko sa cellphone at maging sa Skype. Napagod na ako, Tito Makoy, sa katatawag ko sa asawa ko na hindi niya sinasagot. Tumigil ako pansamantala sa pagtawag sa kanya. Subalit ang pansamantalang iyon tumagal ng 1 buwan. Dala ng paghahamon niya sa akin na kaya niyang buhayin at suportahan ang mga anak namin. Napansin ko na lang, Tito Makoy, yung 1 buwan, taon na pala ang dumaan, hindi na kami nakakapag-usap ng asawa ko. Nagtuloy-tuloy na ito, wala na akong komunikasyon sa
pamilya ko sa Pilipinas. Sa Riyadh, Tito Makoy, meron akong kaibigan na may alam siya kung paano magkakaroon kami ni Lisa ng peking dokumento na magsasabing mag-asawa kami. Kumuha ako nito, Tito Makoy, kahit na piki lang. Pinanindigan ko na talaga. Tuluyan na kaming nagsama ni Lisa. Ang kontrata ko, Tito Makoy, taon-taon dapat ang bakasyon. Ngunit dahil nga sa pag-aaway at hidwaan naming mag-asawa, mas minabuti kong 2 taon muna ang palipasin bago ako magbakasyon. Ngunit ang aking pinakaunang pagbabakasyon, pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi ako sa pamilya ko umuwi. Doon ako kina Lisa tumuloy kasi magkasama kami. Hindi ako nakita ng asawa ko at ng mga anak ko. Kasi Tito Makoy, umiiwas talaga ako sa away. Sawa na ako sa pakikipag-away ko sa asawa ko. Saka Tito Makoy, gusto kong ipakita sa kanya na dapat panindigan niya ang kanyang sinabi sa akin noon na hindi niya kakailanganin ang tulong ko. Hinihintay ko talaga, Tito Makoy, na isang araw tumawag siya sa akin, mag-iingay, humingi ng pangangailangan ng mga anak ko sa pag-aaral at sa kanilang pangangailangan. Oras, Tito Makoy, na tumawag sa akin ang asawa ko at humingi ng tulong, ipapamukha ko talaga sa kanya kung paano niya kainin ang kanyang mga sinabi sa akin noon. Sa pamilya naman ni Lisa, pagdating namin, maganda ang pagtanggap sa akin ng kanyang pamilya. Maging ang kanyang mga anak, mabait din sa akin. Kasi Tito Makoy, alam nilang tinutulungan ko ang kanilang ina sa pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan sa eskwela. Hindi ko namamalayan, maraming taon na pala ang lumipas. Napakahaba na ng panahong dumaan na wala ako sa pamilya ko. Wala kaming komunikasyon. Dala ng pag-aalangan ko na rin, hindi na talaga ako nagtangkapang kausapin man lang ang asawa ko at maging ang mga anak ko. Na kung tutuusin, Tito Makoy, sa panahong ito madali na itong gawin kasi namamayagpag na ang Facebook. Meron na tayong Messenger. O kaya kahit na magpadala man lang ng message, hindi ko nagawa iyon. Ang katunayan kasi niyan, kahit na meron akong Facebook, bibihira naman talaga akong gumamit. Hindi nga naglaon yung unang account ko, dine-activate ng Facebook kasi nga inactive ako ng ilang taon. At sa mabilis na paglipas ng panahon, Tito Makoy, na hindi ko namamalayan na pagtapos na ni Lisa ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Alam mo, Tito Makoy, noong magtapos na ang mga anak ni Lisa, noon ko rin naisip ang mga anak ko. Ano kaya ang kinahinatnan ng mga anak ko? Ang asawa ko kasing si Jasmine, tuluyan niyang pinanindigan ang kanyang sinabi na hindi ito mag-iingay sa akin. Hindi nga talaga humingi sa akin at hindi na kami nag-usap ng asawa ko. Wala akong balita tungkol sa mga anak ko sa nakalipas na mahabang panahon. Sa mahabang panahon, Tito Makoy, na wala akong komunikasyon sa aking pamilya, nagulat na lang ako nang minsan nagbakasyon kami ni Lisa sa Italy. Pareho kaming dalawa nasa annual leave vacation, ngunit pumunta muna kami ng Italy bago dumiretso sa Pilipinas. Mula Riyadh hanggang Italy, Saudi Airlines ang aming sinakyan. Ngunit mula Italy pa uwi ng Pilipinas, ibang airline na ang aming sinakyan, ngunit eroplano pa rin, Tito Makoy, na nasa Middle East. At sa aming connecting flight, Tito Makoy, papauwi na ng Pilipinas. Noong papatake off na ang eroplano, nagulat ako nang magpakilala ang kapitan ng eroplano. Nagpakilala siya, ipinakilala ang kanyang mga kasamahan, yung mga cabin crew, at ang kanyang co-pilot. Tito Makoy, nagulat ako kasi ang binanggit niyang co-pilot ang buong pangalan ng anak kong panganay na si Jonas. Alam niyo po, bagamat iniisip kong maaaring kapangalan lang ito ng anak ko, ngunit kinabahan ako ng husto nang marinig ko iyon. At sa mahigit 8 oras na flight pauwi ng Pilipinas, hindi talaga ako mapakali, Tito Makoy. Hindi ako makakain sa eroplano. Bumubulabog sa isipan ko ang pangalan ng co-pilot. Yung anak ko ba ang co-pilot? Piloto na ba ang anak ko? Iyan, Tito Makoy, ang paulit-ulit na sumasaging mga tanong sa isipan ko. Dahil nga dito, minabuti ko na paglapag sa Manila,
huli akong bababa sa eroplano. Kasi baka sakaling nakatayo sa may pintuan ang mga piloto at mga cabin crew, makikita ko kung anak ko nga ang co-pilot. Yun nga Tito Makoy, habang papalapit ako sa may pintuan, nakita ko ang dalawang piloto nakatayo. Nakangiti sila sa bawat pasaherong dumaraan. Anak ko nga Tito Makoy, ang isa sa mga piloto, si Jonas. Hindi ako nagkakamali. Bagamat malaki na ang pagbabago ng kanyang itsura, ngunit Tito Makoy, anak ko ito. Siguradong sigurado ako, si Jonas. At habang papalapit ako, hindi ko na talaga mapigilan ang maiyak. Dumadaloy na ang luha sa aking mga mata Tito Makoy. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nahihiya ako, nag-aalangan. Subalit na naig pa rin sa akin ang pagiging ama. Nagkatinginan kami ng anak ko. Nagulat siya. Ako naman Tito Makoy, inalis ko na ang aking hiya. Niyakap ko kaagad ang anak ko. Umiiyak ako. Anak, ikaw pala ang isa sa mga piloto. Anak, proud na proud ako sa iyo anak. Sorry anak, sorry. Ito Tito Makoy ang wika ko sa anak kong umiiyak. Mahigpit na nakayakap ako sa anak ko. Nagtitinginan na ang mga cabin crew. Mahigpit na mahigpit ang yakap ko sa anak ko Tito Makoy. Ngunit ako lang talaga ang yumayakap. Ang anak ko hindi yumakap sa akin. Hindi nagsalita at nakatingin lang ito sa akin Tito Makoy. Habang bumabaha ng luha ang aking mga mata, ang anak ko naman parang wala lang sa kanya ang aming pagtatagpong ito. Lumabas nga ako ng eroplano, hindi pa rin ako matigil sa kaiiyak. Kaya minabuti kong tumayo muna sa isang sulok bago pumunta sa immigration. Matagal Tito Makoy bago ko napakalma ang aking sarili. Iyak na iyak talaga ako sa isang sulok. Hanggang sa dumaan sa harapan ko ang lahat na cabin crew ng eroplanong sinakyan namin kasama ang anak ko. Hindi ko lang alam Tito Makoy kung nakita niya ako o kusang hindi niya lang talaga ako pinansin kasi dumaan lang sila sa harapan ko. Tito Makoy, lagi na akong nababagabag mula nang matuklasan kong piloto na pala ang anak ko. Napilitan muli akong magbukas ng Facebook account. At sa aking pagbubukas, lagi kong tinitingnan ang account ng mga anak ko. Ngayon ko nalaman Tito Makoy na lahat na pala sila nakapagtapos. Teacher na ang anak kong babae, electrical engineer at civil engineer ang dalawa ko pang anak na lalaki. Taong 2022, nagdesisyon na kami ni Lisa na tuluyan ng umuwi sa Pilipinas. Meron na rin akong kaunting naipundar at naipon. Ngunit Tito Makoy, makalipas ang ilang buwan mula nang mag-final exit kami, inatake ako ng high blood. Na-confine ako sa ospital. Mag-iisang linggo Tito Makoy akong nakaratay sa ospital. Tito Makoy, sa aking pagkakasakit na ito, dito ko nakita ang totoong sitwasyon kung hindi mo tunay na pamilya ang iyong kasama. Kasi Tito Makoy, habang nakahiga ako, ang akala ng mga anak ni Lisa, tulog na tulog ako. Narinig kong nag-uusap-usap ang mag-iina. Narinig ko sa kanila, bakit daw sila ang mag-aalaga sa akin gayong meron naman akong pamilya. Dapat raw mga anak ko at asawa ko ang mag-alaga sa akin at magbantay sa ospital. Tito Makoy, para akong sinuntok sa aking narinig na iyon. Dahil sa kabila ng mga naitulong ko sa kanila, mas malaki pa ang aking naiambag sa kanilang pag-aaral. Ngunit baliwala lahat iyon sa kanila. Maging si Lisa, hindi man lang ako ipinagtanggol, ni hindi niya man lang sinaway ang kanyang mga anak. Dito na ako Tito Makoy nakapag-isip-isip. Dito ko nakita ang maling resulta ng aking maling ginawa. Kaya ilang linggo matapos akong lumabas ng ospital, naglakas loob akong umuwi sa pamilya ko Tito Makoy. Bagamat malaki ang takot at kaba na aking nararamdaman, ngunit naglakas loob na talaga ako. Sa aking pag-uwi, nalaman kong professional na nga lahat ang mga anak namin. Ngunit Tito Makoy, ang masakit, wala akong kaalam-alam kung paano sila nakatawid ng kanilang pag-aaral. Hindi ko alam kung paano sila naging professional. Hindi ko alam kung paano naging piloto ang anak naming panganay. Pagpasok ko sa bahay namin Tito Makoy,
Naroon ang 3 kong anak at asawa ko. Ngunit matutunaw ako sa hiya. Hindi sila nagsasalita. Ang asawa ko tumingin lang sa akin, yung tingin na nakakatunaw. Pakiramdam ko, Tito Makoy, ganap na dayuhan ako sa pamilya ko. Ibang tao ang dumating sa bahay nila. Ang bahay kasi namin, Tito Makoy, bago na ito ngayon, mas malaki na at magara. Pinatuloy nila ako, Tito Makoy, ngunit tanong ako ng tanong, kumusta sa kanila. Wala ni isa mang sumasagot. Alam mo, Tito Makoy, gusto kong yumakap sa mga anak ko kasi nananabik ako sa kanila sa mahabang panahong hindi ko sila nakita. Ngunit, Tito Makoy, hindi ko magawa. Kasi kahit na hindi sila nagsasalita, damang-dama ko ang kanilang galit sa kanilang pananahimik. Meron na palang kasambahay ang aking mag-iina. At noong kakain na kami ng hapunan, tinawag nila ako para kumain. Halina po, kakain na po tayo. Yan ang tawag sa akin ng mga anak ko. Alam mo, Tito Makoy, masakit na masakit sa pakiramdam ko na ganoon lang ang kanilang pagtawag sa akin. Hindi ko narinig ang salitang Papa. Yun lang, kakain na po tayo. Humarap ako sa kanila, Tito Makoy, ngunit hindi ako makakain kasi iyak ako ng iyak, Tito Makoy, habang nakaupo nakaharap sa lamisa ng pagkain. Di ko talaga malunok ang pagkain, Tito Makoy, kasi masyadong mahirap ang pananahimik ng aking mag-iina. Alam mo, Tito Makoy, mas maigi pa siguro kung sinisigawan nila ako, minumura nila ako, pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Kaya kong tanggapin yan. Kaysa naman dito, Tito Makoy, sa tahimik na tahimik, wala akong naririnig mula sa kanila. Mas masakit at mas mahirap ito, Tito Makoy, sa panig ko. Sa bahay rin ako nagpalipas ng gabi at sa guest room nila ako pinatulog. Alam mo, Tito Makoy, tamang-tama ang pagdalaw kong iyon sa aking mag-iina kasi sumunod na araw, biglang dumating ang anak kong si Jonas, yung commercial pilot na. Anak, kumusta? Ito, Tito Makoy, ang nakangiting pagbati ko sa anak ko. Nandito pala kayo. Ito lang, Tito Makoy, ang sagot niya sa akin. Tumingin lang sa akin si Jonas. Pagkatapos nakita ko nang nagyayakapan silang magkakapatid at ng aking asawa. Pagkatapos magyakapan ng aking mag-iina, pumasok na sa kanyang silid si Jonas na mahinga ito. At pakalipas ng oras ng pananghalian, umalis din ito para makahabol sa flight pauwi ng Manila. Dahil ang narinig ko sa gabi pala, meron silang flight papuntang Middle East. Tila, Tito Makoy, sumaglit lang ang anak ko. Meron lang kinuha at para makita ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Umalis ito, Tito Makoy. Sa asawa ko lang at sa kanyang mga kapatid nagpaalam. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkausap ni Jonas. Tito Makoy, sa aking pag-alis na iyon kina Lisa, hindi na ako bumalik pa. Sa lungsod na namin ako nananatili hanggang ngayon. Ngunit hindi ako sa bahay namin nananatili, hindi ko kasama ang aking mag-iina. Meron kasi akong maliit na lupaing naman ako sa mga magulang ko. Nasa gilid ito ng kalsada. Ginawa ko ito, Tito Makoy, na car wash at tindahan ng mga gulong ng sasakyan. Ito ngayon ang aking munting kabuhayan. Dito ako nakatira. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, patuloy rin akong bumabalik-balik sa bahay ng aking mag-iina. Ngunit magpahanggang ngayon, Tito Makoy, hindi pa rin ako kinakausap ng mga anak ko. Nananatili pa rin akong ibang tao sa kanila. Ito'y sa kabila, Tito Makoy, ng ilang taon na rin akong bumibisita sa kanila at minsan nga doon pa ako nagpapalipas ng gabi. Ramdam ko ang malaking galit at hinanakit sa akin ng mga anak ko at ng aking asawa sa kanilang pananahimik na ito. Marahil, Tito Makoy, dahil nga mga professional lahat ang mga anak ko, mas minabuti nilang huwag na lang magsalita. At ang kanilang pananahimik, Tito Makoy, mas mabigat at mas masakit
sa pakiramdam ko. Ang asawa ko hanggang ngayon hindi niya ako kinikibo. Tuwing tatangkain ko Tito Makoy na makipag-usap sa kanya, tumitingin lang ito sa akin pagkatapos tumatalikod at umaalis na sa harapan ko. At tuwing tatawagin nila ako para kumain, palagi lang ganito Tito Makoy. Kakain na po tayo. Iyan lang Tito Makoy pagkatapos wala na kaming kibuan. Alam ko Tito Makoy kahit gaano man kasakit ang aking nararamdaman ngayon, sa pakikitungo sa akin at pagtanggap ng mga anak ko at ng asawa ko, wala akong karapatang maghangad pa ng kung ano mula sa kanila. Kasi Tito Makoy, alam ko ring malaki ang aking kasalanan sa kanila. Natawid nila ang labis-labis na hirap sa buhay. Nagtapos sila na hindi ko man lang alam kung paano nila nagawa iyon. Ganoon pa man Tito Makoy, hanggang ngayon, umaasa pa rin akong mapapatawad ako ng mga anak ko at asawa ko. Kahit pa Tito Makoy, hindi nila ako ganap na tanggapin sa bahay nila. Basta maramdaman ko lang at marinig kong napatawad na ako ng aking mag-iina. Masayang masaya na ako niyan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Tito Makoy. Sana po piliin nyo at basahin at sana magbigay ng aral sa mga nakikinig sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Anton. Maraming salamat Anton sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung sinasabi mo, yan ang yung sabi mo na kahit anong pag-iwas mo sa tukso, makakaladkad at makakaladkad ka pa rin pag nasa abroad ka. Hindi ako sang-ayon dyan. Ang ganyang pananalita, yan talaga ang pananalita ng mga lalaking magtataksil at magtataksil. Nakikita ko sa iyo na hindi talaga gaanong mahalaga sa iyo ang iyong pamilya. Kasi napakababaw ng dahilan kung bakit nawalan ka na ng komunikasyon, tuluyan ka nang hindi nakipag-usap, tuluyan mong pinutol ang ugnayan mo sa iyong pamilya. Ang babaw ng dahilan. Wala akong makitang malalim na dahilan na pwede kong sabihin naiintindihan kita. Kasi kung mahalaga nga sa iyo ang iyong pamilya, dapat sana pagkatapos mo ng isang taon, kung baga ang kontrata mo naman ay taon-taon kang uuwi, dapat sana umuwi ka, inayos mo ang gusot sa inyong mag-asawa para muling mabuo ang iyong pamilya, muling buo ang iyong pamilya habang nagtatrabaho ka sa Saudi Arabia. Kaya lang sa halip na gawin mo yan, pinanindigan mo ang iyong yabang. Sasabihin ko na ang yabang. Kasi sa halip na magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa asawa mo dahil sa kasalanan mo, ang ginawa mo pa, hindi ka na umuwi, tuluyan ka nang nakisama sa iyong kalaguyo. Ngayon, ang asawa mo marahil nakangiti ngayon at pinatunayan niya, pinapakita niya sa iyo na napanindigan niya ang kanyang sinabi noon na hindi ka nila kailangan. Kaya niyang igapang ang iyong mga anak. Heto nga, lahat ng mga anak niyo ay professional, ngunit wala kang naiambag. Meron kang isang commercial pilot na talagang pwede mong maipagmayabang kahit na sinong magulang. Ipagmamayabang talaga ang mga anak kahit na anong profesyon yan. Kaso, magyabang ka man na anak mo ay isang pilot, sa tingin ko malabnaw na malabnaw yan kasi ikaw mismo, ramdam mo na naging piloto ang anak mo, naging professional silang lahat, hindi mo alam kung paano nila naitawid ang hirap. Sana ang iyong kwento, pang ilang kwento na ba ang ganito, yung pangatlo na yata itong galing ng Saudi Arabia ang binasa natin na halos magkakapareho, lahat pagtataksil sa asawa ang kanilang ginawa. Sa muli Anton, maraming salamat at kahit nga pinapagalitan kita, ingat pa rin at alagaan mo ang iyong kalusugan. Ganoon pa man ang iyong panunuyo sa pamilya mo, huwag mong itigil at kahit papaano siguro sa haba ng panahon, darating ang araw na lalambot at lalambot rin yan, patatawarin ka nila. Subalit, huwag kang maghahangad na babalik kayo sa dati. Sa muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang unang isa-shoutout ko ay si Chor Baril. Si Chor actually, sina-shoutout niya si Mangboy Puhanes. Ang sabi niya rito, actually ang nakalagay lang dito, wag mawala ng pag-asa, tumingin-tingin sa paligid. Tama naman, tama yan na Chor, ang sinabi mo na yan. Kaya shout out sa iyo Chor Baril at
si Mang Boy Puhanes. Shout out muli sa iyo, Mang Boy. Shout out rin natin muli ang ating kasamahan na si Teodoro Arasola ng Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia, maging ang kanyang mga kasamahan sa kanilang trabaho. Shout out sa inyong lahat dyan mga kababayan sa Dammam at Al-Kubar, Saudi Arabia. Ang ating kasamahan naman na si Julius Abad Espiritu ng Romania, gusto niyang i-shout out ang kanyang mga kasamahan na sina Antoinette at Margie. Sa inyong dalawa, Antoinette at Margie, shout out mula kay Julius Abad Espiritu. Jules, saan ba kayo sa Romania? Sa Bucharest? Sa capital mismo? Alam mo, maganda ang bansang Romania. Maraming salamat sa iyo, Julius Abad Espiritu, at muli shout out sa iyo at sa iyong mga kasamahan si Antoinette at Margie. Ang ating kapatid naman sa Hawaii, si Ricky alias Top Gun 1968. Shout out muli sa iyo, Top Gun 1968 o kaya Ricky. Ricky alias Top Gun 1968 ng Hawaii, USA. Shout out sa iyo kapatid at salamat sa patuloy na pakikinig at suporta. Ang ating kasamahan naman na si Robert Mirafuente, sina-shout out niya lahat ng mga naghahanap ng forever. So ang mga naghahanap ng forever, sina-shout out kayo ni Robert Mirafuente. Siya nga pala, Robert, kumusta na ang anong update sa inyong dalawa ni Rodney? Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. At sa muli ang ating kapatid sa New York, USA, sa Big Apple, si Chris Concepcion. Nagpapa-shout out muli. Shout out sa iyo, Chris, at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang isa pang nagpapa-shout out si Filmer Borromeo. Gusto niya ring makahanap ng forever. OFW ito si Filmer Borromeo, nasa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Filmer, kasama ka sa Team B. At ang isa shout out ko nga ngayon ay ang Team B, kaya kasama ka dyan sa isa shout out ko sa mga naghahanap ng forever. Si Rodney Kerobi naman, nagpapa-shout out muli. O Rodney, i-update mo nga rin ako tungkol sa kumusta kayong nagkita na ba kayo o kaya nag-communicate na kayo ni Robert? Paki-update mo naman ang buong tropa. Maraming salamat sa iyo. At ang ating kasamahan sa United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Maraming salamat sa iyo, Adon Adon. Ngayon ang ating hinahanapan ng forever ay ang Team B ang aking babanggitin ngayon. Robert Mirafuente, naghahanap ng forever. Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at si Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Kerubin, naghahanap rin ng forever, JP Chulipa at si Filmer Borromeo. Sa mga nakikinig ngayon, yung bagong makinig, bagong makasama natin, yung binanggit ko pong mga pangalan na iyon, naghahanap yan ng forever. Forever na kaibigan, kasama habang buhay, karelasyon, basta forever. Sa inyong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ingat po kayong lahat na palagi at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas. Sa muli sa mga gustong magpa-shoutout, ipakisulat lang po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko. At sa mga gusto namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Yung Marcos po, letter K, hindi letter C. Ang cos. titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat.